sa malupit at mabagsik na hilagang bahagi ng Korean Peninsula kung saan ang mga kuta sa kabundukan ay matatag na humaharap sa hangin at ang digmaan ay tila palaging kasama ng buhay. May isang batang prinsipe na umangat mula sa angkan ng mga alamat. Hindi siya basta ordinaryong pinuno. Siya si Muyul, ang apo ni Jumong, ang nagtatag ng Koguryo. Paglipas ng panahon, makikilala siya sa kasaysayan bilang Haring Demosin, ang mandirigmang hari na nagbago sa Koguryo mula sa isang umuusbong na kaharian tungo sa pagiging tunay na makapangyarihang puwersa sa hilaga. Ito ang kwento ni Haring Muyul ng Koguryo. Si Muyul ay isinilang noong 4 AD sa mga unang taon ng Koguryo, noong ang kaharian ay bata pa at napapalibutan ng mga kaaway. Ang kanyang pangalan sa kapanganakan ay Muyul at siya ay isang prinsipe ng maharlikang angkan ng Go. Siya ang anak ni Haring Yuri, ang ikalawang hari ng Koguryo at apo ng maalamat na tagapagtatag na si Jumong. Ngunit hindi ito ordinaryong pamilya ng hari. Ito ay isang dinastiyang isinilang mula sa pagtakas, pakikipagsapalaran para mabuhay at pananakop. Si Jumong ay tumakas mula sa makapangyarihang kaharian ng Buyo at nagtatag ng isang bagong kaharian sa hilaga. Minana ng kanyang anak na si Yuri ang marupok na kaharian na iyon at ngayon, ang mabigat na tungkulin ng pagpapatuloy sa pamana nilang iyon ay sa kalaunan mapupunta sa mga balikat ng batang si Muyul. Nang mamatay si Haring Yuri noong 18 AD, umakyat si Muyul sa trono. Siya ang naging ikatlong hari ng Koguryo. Napakabata pa niya noon, ngunit hindi magtatagal at matututunan ng mga kaaway ng Koguryo na walang saysay ang edad sa isang tunay na mandirigma. Pagkaputong sa kanya bilang hari, tinaglay ni Muyul ang pangalang mas kilala sa kasaysayan, Haring Demosin. Ang titulong ito ay kadalasang inuunawa bilang may kahulugang dakilang banal na mandirigmang hari. Isa ito sa pinakamatinding titulong panghari sa maagang kasaysayan ng Koguryo at maraming historyador ang naniniwalang sumasalamin ito sa kanyang reputasyon sa digmaan at pambihirang tagumpay sa larangan ng labanan. Hindi tulad ng maraming pinuno na basta lamang nagmana ng lupain at ipagtanggol ang mayroon sila. Si Muyul ay determinadong magpalawak. Ayaw niyang basta mabuhay lamang ang Koguryo. Gusto niyang manaig ito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimulang magbago ang Koguryo mula sa pagiging isang marupok na kaharian sa hangganan tungo sa pagiging isang agresibo at mabilis na lumalakas na kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit naghihintay ang kanyang pinakamatinding kaaway, ang anino ng Buyo. Bago pa naging makapangyarihan ng Koguryo, ang Buyo ay isa na sa mga dakilang estado sa hilaga. At para sa Koguryo, napaka-personal ng ugnayan nila sa Buyo. Si Jumong mismo ay tumakas mula sa Buyo bago niya itinatag ang Koguryo. Ibig sabihin, ang alitan ay hindi lamang tungkol sa lupain. Ito ay tungkol sa hindi pa natatapos na kasaysayan. Sa panahon ni Muyul, ang sangay na kilala bilang Dongbuyo o Silangang Buyo ay nananatiling isang seryosong karibal. At ang pinuno nito, si Haring Deso, ay kumakatawan sa lumang kaayusan sa hilaga na nais ng palitan ng Koguryo. Noong 22 AD, ayon sa mga tradisyonal na tala, tinalo ni Muyul ang Dongbuyo at si Haring Deso ay namatay sa gitna ng labanan o sa mga sumunod na pangyayari. Sa tagumpay na ito, nabasag ang kapangyarihan ng isang matagal ng karibal at lubhang lumaki ang impluwensya ng Koguryo sa hilaga. Para sa Koguryo, higit pa ito sa simpleng tagumpay militar. Ang apo ni Jumong na ngayon ay winasak na ang kahariang kaugnay sa nakaraan ng kanyang lolo. Hindi pa tumigil si Muyul matapos ang Dongbuyo. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalawak ng Koguryo. Ayon sa mga tala, nagsagawa pa siya ng mga kampanya kung saan nasakop niya ang mga lugar gaya ng Gemagok noong 26 AD sa rehiyon ng Ilog Amnok at kalaunan ang Gudagok. Nakatulong ang mga kampanyang ito upang higit na mapatibay ng Koguryo ang kontrol nito sa mga karatig na teritoryo at mapalakas ang seguridad sa mga hangganan nito. Ngunit hindi lamang mga kalapit na kahariang Koreano ang mga kaaway ng Koguryo. Nariyan din ang anino ng dinastiyang Han. Sa panahong yun, ang mga komanderi ng China at ang mga zona ng impluwensya nito ay may malaking papel pa rin sa rehiyon, lalo na sa mga teritoryong kaugnay ng Lilang at iba pang kalapit na lugar. Ayon sa mga tradisyonal na tala,
Hinarap ni Muyul ang mga pag-ataking may kaugnayan sa mga puwersang Tsino bandang 28 AD at matapos niyang mapigilan ang mga iyon, mas pinaigting ng Koguryo ang sarili nitong mga opensiba sa rehiyon. Isa sa pinakasikat na kwentong kaugnayan ng paghahari ni Haring Muyul ay ang alamat ni Prinsipe Hodong at ng Prinsesa ng Nakrang, isang makapangyarihang estado o komanderi na inuugnay sa tradisyon sa rehiyon ng Hilagang Kanlurang Korea. Ayon sa alamat, nakuha ni Prinsipe Hodong ang tiwala ng Prinsesa ng Nakrang at nahikayat niya itong sirain ng mahiwagang tambol pandigma at sungay ng kaharian, mga kagamitang sinasabing nagbibigay babala sa mga tagapagtanggol tuwing may papalapit na kaaway. Nang mawala ang sistemang babala, umatake ang Koguryo, bumagsak ang Nakrang at ang prinsesa ay pinatay ng sarili niyang ama dahil sa pagtataksil sa kaharian. Sa mga hari ng Koguryo, namumukod tangi si Muyul dahil sa lakas ng kanyang titulo, Demusin. Maraming hari ng Koguryo ang naaalala sa pamamagitan ng posthumous title na may kaugnayan sa kanilang libingan o sa mga formal na tradisyon ng pagbibigay ng pangalan sa hari. Ngunit kakaiba ang dating ng Demusin. Mas malaki ang tunog nito, parang titulo ng isang mananakop, at matagal nang napapansin ng mga historiador na ang ganitong titulo ay malakas na nagpapahiwatig na ang kanyang mga tagumpay sa digmaan ay tinuturing na pambihira. Namuno si Haring Muyul sa Koguryo mula 18 hanggang 44 AD, humigit kumulang 26 na taon ng paghahari, sapat na haba upang baguhin ang kaharian. Ngunit maaga pa rin sa kasaysayan, kaya maraming bahagi ng kanyang buhay ang nananatiling nababalot ng kakulangan sa mga tala at alamat. Namatay siya noong 44 AD. Sa oras ng kanyang kamatayan, ang Koguryo ay hindi na batang estado na itinatag ng kanyang lolo. Mas malakas na ito, mas malaki, at mas kinakatakutan. Pag pinag-uusapan ng mga tao ang pinakadakilang mga mandirigmang hari ng Koguryo, madalas na nangingibabaw ang pangalan ni Gwanggaeto the Great. At tama lang yon. Ngunit patagal bago pa nagmarcha si Gwanggaeto sa buong Manchuria at sa Korean Peninsula, nando na si Muyul. Si Haring Muyul ang nagtatag ng pundasyon. Isa siya sa mga pinakaunang pinuno na nagpatunay na ang Koguryo ay hindi nakatakdang manatiling isang kaharian lamang sa hangganan. Kung wala ang mga pinunong tulad ni Muyul, maaaring hindi umabot sa rurok ang hinaharap ng dakilang Koguryo. Kung wala ang apo, maaaring naglaho ang pangarap ng tagapagtatag. Sa halip, ito ay naging isang kahariang papunta sa pagiging imperyo.